Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyong lahat, July 11, 2014. Araw na naman para sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Hatid po sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner mula sa DTI ay ang kanilang napaka-sexy at napakagandang PR manager. Walang iba kundi si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma. Good morning, partner. Magandang umaga. At magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay na inaabangan tayo tuwing Biyernes ng umaga. Talaga naman, partner, iniisip ko na talaga na kunin kita manager. Talaga, ha? Paano yung build-up mo totoo naman yun mahirap yata ma-attain. Hindi, Anyway, so, as usual, marami na naman tayong ihinanda para sa ating mga taga-subaybay na sigurado akong magugustuhan nila. Sigurado yan at siguradong mabubusog sila sa impormasyon sapagkat mga prutas yung ating pag-uusapan ngayon. Correct. At ang prutas ay very healthy sa katawan. Sabi nga nila, dapat kumain ka ng mas maraming prutas at gulay kaysa karne. Correct. Oh. At dahil ang ating programa ay devoted sa mga SMEs, medyo sablay ngayon, saging, mangga, pinya, SMP. Your most favorite fruits. Oo, buwan din ng nutrition ngayon Director Thelma, di ba? Oo nga. Nagpa-executive check-up ka na ba? Ay, tapos na. At did your doctor give you a clean bill of health? Okay naman, walang problema. So okay na okay. So dapat ganyan ang ating every day let us pray for good health. Kasi kahit na mayaman ka, kung wala ka namang magandang pangangatawan, hindi mo rin ma-enjoy, di ba, partner? Yun nga Kaya dapat pag-ingatan ang kalusugan, di ba? Okay. Kaya, ngayon naman, una natin pag-usapan ay tungkol sa paborito nating mangga. Bao. Ang mangga, bao. Okay. At dito sa portion natin na para sa ating unang segmentong ito. Achy Breaky Business. Ayan. Alamin natin kung bakit naging achy breaky business. Nahirapan kaya siya sa pagsisimula sa negosyo? Ang alam kong achy breaky yung pagtatanim ng bigas. Yan. Ay, oo. That is really no joke, planting rice. Pero sa mangga, ano ba yung ating kailangang paghandaan kung tayo ay papasok sa ganitong klaseng negosyo? Ang ating makakausap partner, ang Provincial Director ng Davao del Sur, DTI Davao del Sur, and he is also the National Coordinator for the Mango Industry Cluster. Let's welcome to the program Director Eulogio Orevilio. Good morning po. Hello, Ma'am Tel. Good morning, Ma'am Tess. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng ating Radyo ng Bayan. Good morning po, Director. Parang ang lapit lang ni Director Orovilio, no?
Nasa Davao kaya siya ngayon? O Nasa Davao Sur ako. Nasa Santa Cruz ako, ma'am. So, magandang ating connection ngayon. Siguro wala hong ulan dyan. Wala ho. Maaliwalas dito ang panahon, ma'am. Yes. Very good. Okay, so let's talk about the Mango Industry Cluster. And you are the national coordinator po? Yes, ma'am. We believe that natapos na po yung roadmap for the mango industry. Can you update us po kung ano yung next steps dyan? Ano yung napagkasunduan ng mga stakeholders natin? Sa ngayon, ma'am, dati-rati kasi, for the region, I can speak, masasabi ko tungkol sa Region 11, na dominated kasi yung ang council ng mango industry dito ng Davao Sur, no? Dahil malaki ang production ng Davao Sur compared to other provinces in Region 11. Kaso lang, during our last organizational meeting, nabalita doon, na-adopted na nga ng RDC, ang ating roadmap ng mango, no? For the region. Now, iniimbitahan namin, kinukonsulta at sinasama na namin lahat ng mga stakeholders from other provinces, kasama yung Compostela Valley, yung Davao Oriental, Davao Norte at Davao City. Kasama na sila ngayon sa council and may mga representatives na yung mga stakeholders from those areas. Ayun. So, it seems to me that this is regional lang, ano po? So, this is not national yet. Actually, ma'am, ang tinatapos natin ngayon na funding, yung galing JICA, intended for the regional mango industry cluster. Yes, oo. Yung naiwan na 1 million galing JICA, yun ho ang pinag-undertake natin ng activities for this year at matatapos ito ngayong September of this year, itong project ng JICA. Okay. Partner, may tanong ka? Dito sa atin, mayaman talaga tayo sa mangga, di ba? At pinag-aagawan niya ng mga rehiyon. Una sa Guimaras, Cebu, tapos ngayon Pangasinan, meron na rin silang sariling bersyon ng pang export din na quality. Pero sa anong... Yes, ma'am. Opo. Ano pong kaigihan ng ganun po na marami sa ating mga regions ay nagpo-promote ng ganitong klase ng produkto? Actually, ma'am, dito sa Davao region, compared to other areas in the country, mas maliit talaga ang production from Davao region, no? Halos mga 4% lang tayo of the total national production. Ganon, no? Ang pinakamalaki doon sa Region 3, bandang Zambales, and doon banda talaga mas marami. Yeah. Dito talaga ang nag-umpisa yung DICET dati, no? So dito naumpisahan yung mango, industry clustering, and saka na upscale to national, kaya naiwan na lead region ang Region 11 para sa mango industry cluster. Pero in terms of production, lubhang maliit ang Davao region compared to other areas of the country. Ganun po ba? Pero may balak po ba kayong palakihin yan? At sa paanong paraan po? Sa ngayon po, ma'am, ang trend for 2011 up to last year, nagkakaroon ng increase of around 4% sa production ng mango dito sa Davao, no? And marami tayong projects na ina-undertake dito, kagaya nung dwarfing or sinasabi nila na pruning and the propagation of new varieties ng mango na can withstand the climatic change, no? Dahil apektado ang mangga sa sudden change of climate sa buong bansa. Lalo na po kung tagulan. Talagang nahihirapan ang magmamangga pagkatagulan dahil mahirapan ang pagpabulaklak dahil malaglag, ma'am, pagka madaanan ng malakas na ulan. Yes, so we that's have to right. have timing talaga, exact timing ng flower induction para naman maging successful. Dahil yung bulb formation, pagkadaanan ng malakas na ulan, wala ho. Sayang ho yung mga inputs na galing sa mga maliliit na farmers na medyo nahihirapan nga sa farm inputs. So talagang dapat itong climate chart na provide ng pag-asa, ito ang ginagamit natin ngayon. Sa ngayon dito sa Region 11 and also in other parts of the country na involved doon sa pagmamangga. Ilan po bang harvest natin sa isang taon? Dito sa national ho, for the last year,
meron na tayong 788 metric tons. 700? 88 metric tons nationwide. Kaso lang, exportable grade medyo mababa dahil nga doon sa mataas na MRL. Yung medyo may mga traces of chemicals na makikita pa doon sa mga produce natin na fresh mangoes. Yes. Saka doon po sa quality talaga kasi constant consultation with farmers, talagang doon sa immature fruits ang problema dahil ideally kasi from flower induction dapat hindi bababa sa 116 to 118 days. Ang problema dito sa maliliit na farmers, medyo kapos na siguro, kahit na mga 108 lang days or 105 days, ina-harvest na. Kaya doon, talo tayo sa quality ng exportable mangoes or fruits. Kumbaga ay hindi pa mature yung fruit, kinokolekta na. Kalimitan ma'am. Hindi natin maiwasan. Dahil itong mangga, unlike pineapple tsaka banana na mga corporate farms, medyo di ka na-afford. And ang technology talaga na sinusunod talaga. Pero doon sa mga maliliit na farmers, kuminsan kasi medyo kapos na nga. And ito na mga traders na pwede na yan. Sabi nung mga traders, so ibinta na ng mga farmers kahit na siguro immature pa yung iba. Yes. Pero meron mga mature, pero mostly are immatures. Kaya doon talo tayo sa quality talaga. At sa mga prutas natin, Director, di ba, pinakamatakaw sa chemical na pestisidyo itong mangga? Hindi ba, wala ba tayong pag-asa po na maging organic itong mango industry natin? Ngayon, ma'am, we are working that in close coordination with our DA, dahil they are really pushing for the organic farming dito sa mangga. Marami na silang funding na i-release dito for different farmers organizations and individuals para maka-adapt dito sa organic farming sa mangga. In that manner, ma'am, hopefully, ma-reduce natin yung MRL, yung level ng pestisidyo sa mangga, sa prutas mismo, and at the same time, yung input ng mga farmers, mabawasan. I mean, hindi gaanong mahal ba ang production cost nila. Oo. No? Kasi usually mga ilang percent po ang cost natin pagdating sa pestisidyo. Mahalo kasi ma'am dahil imported halos ang mga mga imported yung mga chemicals na ginagamit. Yes. And kung minsan napasubra yata dahil gustong-gusto ng mga farmers na mas maganda ang appearance pero naman mataas yung level ng pestisidyo naman na iwan doon sa balat ng mangga. Kaya medyo talo talaga ang production, ang tawag doon, ang kita ng mga farmers medyo minimal masyado dahil doon sa inputs ng chemicals. Kaya through this organic sana, hopefully, ngayon marami ng mga trainings, marami ng mga interventions ginagawa ng DA and other stakeholders para talaga kahit dahan-dahan lang. Dahil you cannot, hindi natin ma-change overnight yung mga practices ng farmers. So dahan-dahan na-introduce itong organic and marami na dito for Davao region, I can speak of the Davao region, marami yung nag-adapt dahan-dahan ng organic farming sa mango. So that is the trend now, partner, going towards organic. Kasi people are more conscious about their health, wellness, at saka lalo na po yung nangyayari ngayon sa ating iba pang industry, no? Yung katulad ng coconut. Yes ma'am. Oo. Ang isa daw hong sinasabing problema doon ay na-over-fertilize din yung lupa or something. Hindi ko maintindihan. Parang ganun siguro ma'am. Dahil magkakaroon ng mataas na pH or masyadong acidic yung lupa na ang root system niya apektado eh. Yes, oo. Not only sa mangga. Practically lahat ng mga tanim, mga puno na mga fruit trees, ganun talagang maging epekto pagka sumubra yung fertilization. Mahal pa naman. Okay. Well, sana we will be able to get from you in the following months more good news, lalo na po pagdating sa bilang ng mga bagong agripreneurs na natutulungan ng DTI. Yes, ma'am. Sa ngayon po, meron pa tayong mga ongoing activities, no? Under the cluster, sa team ng cluster dito sa Davao and also in other areas na doon sa technology talaga, binubuhos natin ng effort natin doon sa
talagang dapat i-appreciate and ipatronize ng mga farmers natin yung good agricultural practices para sa kanilang benefits naman to eh. Bababa yung inputs nila and tataas yung quality ng mga prutas nila. Okay, Sana. thank you very much, Director. And have a nice weekend. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, maraming salamat din po. Yan po mga kaibigan, si Director Eulogio Orovillo, Provincial Director ng Davao del Sur, and our National Coordinator for Mango Industry. Director Telma, siguro kapag nagretiro itong si Director Orovillo, papasukin niya yung mango business, ano? Kung hindi pa siya sawa. At kung type niya Pero, talaga yun. sayang hindi pala natin natanong yung National Mango Congress, kung ano ba yung nangyari doon. Kumustahin natin sa susunod nating pakikipagtalastasan sa kanya na lang. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami. Sandali po lamang. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Alright, balik po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo, and this time ang ating pararaanin naman ay sino, Director Telma? Atin naman kakausapin ngayon ang CEO ng Federation of Cooperatives in Mindanao o FEDCO at chairman din siya ng Banana Cluster Technical Working Group ng prutas na saging. Banana naman. Banana. Oy, magandang balita ngayon sa banana, partner, kasi nakakapasok na yata ngayon sa Amerika ang ating mga saging. Ay, oo. Tanggap na nila yung ating banana. Oo, kasi noon, naku, pag ikaw ay nasa Amerika, yung matitikon mo mga saging, ang tatabang. Diba? Yun yung ang tawag nilang Cavendish. Oo. Pero ngayon, ay ina-update na natin o upgrade yung ating Cavendish banana industry sa Davao. So, mas masarap pa rin yung ating mga saging dito. At sa November 2014, this year, magkakaroon ng Cavendish Banana Summit. Noon kasi, ang if I remember, yung huling na-attendan ko na summit, yung sa Saba, ano ba tawag doon? Cardova ba yun? Anyway, tanongin natin si ano. Nandiyan, Cardava Saba. Panauhin. Nasa line na siya, Director Telma. Okay, so let's welcome to the program Mr. Ireneo Dalayon. Good morning, sir. Yes, good morning sa inyo dyan, Ma'am Telma. Magandang umaga. Magandang umaga po. Maayong buntag, Thank you for your time. Okay, kamusta naman po ang ating pag-nenegosyo sa saging o yung pagsasaging? Medyo maganda ang buhay ng banana industry because yung China natin malaking demand at the same time mataas price nila. May konting feedback tayo, partner. Oo nga ina-adjust lang natin dito ng konti Ang sinasabi ni Mr. Ireneo medyo maganda. Bakit merong medyo pa? Ibig sabihin hindi masyadong maganda. Anyway, Director Telma, babalikan natin si Sino? Sir Ireneo Dalayon. Ayusin muna natin yung kanyang linya ng komunikasyon. Nabanggit ni Mr. Dalayon kanina yung medyo maganda dahil malaki ang export natin sa China. So, makikita natin dito na hindi ang tawag mo doon?
yung nakakagambala, yung ating political sa kalakalan. Hindi apektado. Diba? Oo, hindi siya apektado. Kasi habang nagbabangayan tayo dyan sa West Philippine Sea o South China Sea, ang kalakal sa pagitan ng China at saka ng Pilipinas ay patuloy. Okay pa rin. Oo, di ba? Ayan. At okay na rin ulit ang linya ni Mr. Dalayon. Sir, good morning. Yes, good morning. Mayong buntag, Mindanao. Hindi ko na siya marinig. Opo, pakilakasan na po yung boses. Kulang pa. Ayan. Good morning, Philippines. Yes. Oo. So, sir, malinaw na hindi tayo apektado dito sa political na nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas. Ano po, pagdating dyan sa mga South China Sea, West Philippine Sea. Tuloy po ang kalakalan sa pagitan po ng ating dalawang bansa. Yeah, sa banana industry, medyo maganda tayo ngayon kasi lahat naman ng ng government ng China, lalo na sa quarantinas, sinusunod naman natin. And then our banana passed the China market. Pumasar naman tayo. Mga ilang porsyento po ang ating export to the Chinese market? I have no accurate record, but I think it's about 20 to 30% ang China market natin ngayon. Malaki Oo. And what is the equivalent po niyan in pesos or dollars? I don't have the idea, but for dito sa mga grupo namin, marami talaga itong shipment namin sa China ngayon because we prefer China than Middle East kasi malapit siya. Freight cost namin konti lang, maliit. Mr. Chairman, Sir Ireneo, meron po ba kayong monitor dyan? Pakihinaan lang, sir, ha, para hindi ko tayo mag-feedback sa ere. Wala man akong monitor. Walang monitor, Tita Ay, Litz. wala siyang radyo. Walang radio, wala. Oo, okay. So, tuloy-tuloy tayo. Nawala ako sa ulirat. Ano na ba yung tinatanong ko? Okay. So, bananas po, you are just concerned with the Cavendish. Yes, ito ang variety. Sa naisip kasi we focus on the Cavendish banana. Sa naisip, yes. Asa na? Nawala na? Sir Ireneo, sige, tawagan na lang natin ulit. Nasa Davao yata din si Mr. Dalayon, Director Telma. Nasa Davao din? Saan kaya sa Davao? Tanong siguro, natin sa kanya mamaya. Sa ano siya? Norte. Yung kausap natin kanina, sur. Sa magkabilang ibayo. Okay, maganda itong alamin natin kung ano ba yung latest dito sa banana. Kasi 'di ba nung mga nakakaraang araw nagkaroon tayo ng problema sa export, 'di ba? Sapagkat hindi nila tinatanggap dahil may mga issue sa quality niya. Sir Ireneo, good morning po ulit. Yes, good morning. Good morning po ulit. Ayan. Okay na tayo ngayon sa China po. What is you don't have right now the figures how much it translates to dollars dollars and cents. But aside from China, saan pa rin po tayo ngayon nag-export? Di ba recently lang ay okay na rin tayo sa Amerika? Yes, we start already shipping to yung isang malaking multinational natin already shipped to US. Yeah, isang malaking kumpanya dito sa Davao. So right now po, as chairman of the Banana Cluster Technical Working Group, ano po ang ating pinagkakaabalahan ngayon? Actually, just the same. We are because we want quality of our bananas, so we focus more on the farm operations, on sa mga packing houses, para ma-continue natin yung good quality fruits, no? Yung good bananas for our export market. Mm-hmm. Ano po ba yung cycle ng ating saging? 3 months po ba? Every 3 months yan? What do you mean by? Ang natin dito is halos sa lahat ng ginatrabaho natin sa banana in the farm is weekly yon. Weekly ang cycle niyan. So halimbawa yung pinakakuan natin is harvesting. Every week you have to harvest your bananas. I see. And then do we have any problem with supply? Yung
yung pong mga planting materials? Actually, once ka lang magtanim ng banana. Once, pag-start mo ng tanim niyan, tao yan, magraraton na yan siya. So, yung mga follower niya, yan na ang susunod. So, tutubo yan, di ba palit doon sa mother plant na hina-harvest mo. Yes. Yung mga suloy. Yan. Ayun. Tsaka maraming klase yung banana, Director Telma, di ba? Sa lahat ng klase ng yan, ano yung mas in demand po, Sir De Leon? Sa ngayon, we have, yung pinakamalaki natin is the Cavendish banana, yung for export natin, Cavendish bananas. What about the Cardova? Cardaba is more of local, for local consumption natin. But, for example, one of our companies is already exporting this Cardaba also in different countries in the world. That's right. And balita po namin ay nagsisimula na rin po kayo na mag-export ng cacao? Yes, because last 3 years we started also some model farms, tinatawag namin yan, intercropping cacao with bananas. And the result is good. We produce bananas at the same time we produce also cacao beans. Oh. Yeah. So there is no low season for the farm? No. Wala tayong problema dyan sa farm. Oo, kasi meron tayong inaasahan every week, every month na harvest. Yes. Additional, for the small farmers, ang inaano namin dyan is by intercropping, you have an additional income for your 1 hectare land. Limawa sa mga beneficiaries, 1 hectare sila. So, hindi po masikip yon in 1 hectare? What is the distance that you plant? How many can you plant? Yes, if for my farm, for example, I have 2,000 hills, so I have to reduce that by maybe 300 to 400 hills to intercrop cacao. Yes. So, yung distance po ng inyong banana lumalaki to give way to the cacao tree. The cacao tree, yeah. Oo. Maganda talaga yung cacao, pwede siya sa intercropping. Para may Sir, mga produkto. nabanggit ba balitaan ba ninyo yung tinatawag nila na bagong variety ng saging na, anong tawag doon? Para siyang saba, pero hindi siya saba. Parang Cavendish, parang hybrid ang ano niya. What I learned recently because of our Fusarium problem, there were varieties ng Cavendish na gina-produce which is resistant to Fusarium. Ito ang ginagawa ng DA ngayon. May mga studies dito. In some areas which were affected with Fusarium, try natin yung mga bagong variety. Sa Cavendish yun. That's for Cavendish. Yes. What about yung brand nila na Mamasita ba yun? Mamasita, I didn't heard about that. You have not heard about that? Ketchup, banana ketchup. Hindi. Yung variety ng banana. Variety. Akala ko. Ikaw talaga. Yung pumasok sa isip ko. Di ba? Mga sauce na banana. Mafran, banana ketchup. Ikaw talaga, partner. Okay, so, would you encourage more agripreneurs to get into the banana industry? Yes, actually, malaki yung medyo may problema tayo sa banana industry because of this Fusarium problem, no? So other companies has to transfer their areas. For example, the farm is already infected with Fusarium, so lilipat ka kaya wala pa tayong solusyon dyan. With the new variety na sinasabi ko, trial pa kasi ito, trial, no? If the new variety will really sustain Fusarium, yeah. Ayun. So, saan po lumilipat ngayon na mga lugar yung walang Fusarium? In malaki lupa natin sa Mindanao, we have Region 12. Halimbawa dito sa ngayon, sa Region 12, marami naman dito sa Zamboanga. So, yung Fusarium po, dyan lang po ba yan sa Davao? Yes. Dito ngayon na medyo may malaking infestation sa Davao. Partner. But some areas, yung halimbawa yung na-observe kasi namin yung lupa. Pag transfer nila, may dala kasi soil-borne disease kasi itong Fusarium eh. Ito, nililipat din siya. Lalo na sa mga seedlings natin.
Ayun, okay. Ano po naman, sir, yung nakikita niyong hinaharap ng ating banana industry? Yes, this is a big challenge to the banana industry. That's why with our Banana Cluster Technical Working Group, no, mayroon tayong ginagawa dito. Mayroon tayong mga na pool of experts to study talaga nila, considerate nila ito. Because for the big players, mayroon silang sariling mga research diyan. But for the small farmers like us, wala. So itong ginagawa ngayon ng Banana Cluster Team, no? Mag-ano ng mga pool expert to help the small farmers. At the same time, tingnan din natin itong program ng NICET, ng itong Philippine Banana Industry Council, because as much as possible, we have to nationalize also this. Kasi itong banana industry is already 40 years, wala pa itong barang National Council, Banana Industry Council. Okay, so makakatulong po yan para matutukan talaga yung ganyang produkto. Yes, that's right. No. Ayan, okay. We need the help of the government on this matter, especially the small farmers. That's true, opo. Director Dalayan, maraming salamat po. Chairman Dalayan, maraming salamat po sa inyong oras dito sa Radyo ng Bayan, sir. Thank you very much. Okay. Si Mr. Ireneo Dalayan, mga kaibigan, ang chairman ng Banana Cluster Technical Working Group. Director Telma. Alright, magbabalik pa po ang programa Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos ng ilang paalaala. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Sa pagpapatuloy natin, meron na tayong 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Director Telma. Partner. Nasaan ang aking partner? Nawala na. Anyway, sa mga nakamonitor po sa kanilang mga radyo, yung mga nakikinig sa Radyo ng Bayan, okay na? Okay, balik tayo sa ere. Pero sa iba pang mga istasyon, narinig nyo rin po itong programang Ang Tipo Kong Negosyo sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM. At ang lahat ng radyo ng Bayan stations nationwide. Andito ba yung aking partner, Director Telma? Yes! Ano nangyari? Welcome back! Andito na tayo ulit. Ano nangyari? Anyari? Oo. Ano na tayo? Nasa segment na ba tayo ng high buhay na tayo ulit dito sa Radyo ng Bayan. Nawala tayo kanina sa... Nagpaalam ko na kay Mr. Dalayon. Yep. Okay. At ngayon naman ay... Nasa na tayo? Nandito pa rin. Nawala ako. Nasa linya na natin ang ating susunod na makakausap. Ang owner naman ng B. Motril Food Products. Ay, oo. Exciting din ito, partner. Kasi ngayon, yung mga health conscious, usually kinakain nila mga fruit snacks na, yung mga dried fruit snacks.
And pineapple is one of those dried fruits na popular. So let's talk to our to the owner of Motril Food Products. Walang iba kundi si Miss Victoria Motril. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po naman. Good morning. Kumusta po kayo? Mabuti naman po at nandito po ako ngayon sa Davao, Panabo. Sa Davao po kayo? Oh yeah, but I'm from Tupi, South Cotabato. I see. Okay. Miss Victoria, kumusta po yung inyong negosyo na may kinalaman naman sa pineapple? Kailan po ba kayo nag-start dyan sa business na yan? Noong 2005, inumpisahan ko po yung aking konting maliit na negosyo. That's the V Motril Food Products. And nag-umpisa po ako sa banana chips. Then dinagdagan ko po ng mga dried fruits. Ang isa na po dyan, ang dried pineapple. Madali lang po ba gumawa ng dried pineapple? Is the process the same as dried mangoes? Madali lang, but kailangan din natin ng 2 araw for the soaking sa syrup bago natin ito ma-dry. Then magkakaroon na naman ng another 18 hours bago ito ma-dry sa loob ng dehydrator. Ayun. At yung po inyong mga equipment, nakakabili agad kayo? Sa tulong po ng ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, nakapag-avail po ako ng setup sa DOST na yun po ang aking ibinili ng aking equipment. Ayun. Opo. So, ngayon po, gaano kalaki na po yung ating production? Volume? Ang volume po ng pineapple. Opo. Kasi sa pineapple po, nagpo-produce po ako ng 100 kilos a week. 100 kilos a week? Opo. Wow, that's a lot of pineapples. Dami na. But then, binibili ko rin po ito sa isang rural improvement club na private grower ng pineapple at siyang nagsusupply po sa akin ng raw you don't pineapple. Grow your own pineapples po? I don't grow my own pineapple. You just process? Yes. And how much do you buy it for? 6 pesos and 50 centavos po ang per kilo. With the kilo. crown. May crown pa po yan siya. Yung pong inyong inihingi ng tulong sa DOST, ito po ba yung makinarya para sa pagdadry ng pineapple? Opo. Ayun po mismo. Yes, that's a loan from DOST through setup. Gaano katagal po ba bago matuyo itong pineapple? 18 hours bago ito siya matuyo sa loob ng dehydrator. Ang haba pala. Yes. At kung sa araw po yan pinapatuyo? Kung sa araw siya, it's longer. Pwede natin siyang i-dry sa araw. But then, to avoid contamination, kaya nilalagay ko siya sa loob ng dehydrator. Kasi pag sa araw, pwede rin, but we have to close it sa isang cellophane para hindi siya ma-expose sa mga contamination sa alikabok o mga langaw na dadapot doon. That's right. Ganun po yun. Balita po namin, isa kayong OFW, ma'am. Opo. 6 years ako naging OFW dahil ang pangarap po talaga namin ng aking husband ay magkaroon ng lupa. Makabili lang po sana ng 2 hectares na lupa dahil dati po kami empleyado ng Department of Agrarian Reform. But we have to resign dahil pangarap naming bumili ng lupa na sasakahin. At yun ay na pangarap na natupad naman po. Saang bansa po kayo namasukan? 2 years po ako sa Jeddah. Sa isang hospital po ako nakapasok sa tagabigay po ng pagkain ng mga pasyente. Kitchen po. And then, 4 years po ako as a nanny ng isang Greek po ang mother. Ayan, sa Greece naman po kami. Wow! Sa Greece, Santorini. Yes. Opo.
Pero kahit gaano kaganda ang Greece, mas maganda ang Pilipinas dahil bayan natin ito. Oh, there's no place like home. So you are a happy farmer now? I am a happy, very happy farmer. An awardee po rin tayo na bilang magsasaka. Yes. Nakakatuwa naman, partner. Sana ganyan lahat ng ating mga kababayan. Awarded as outstanding high-value crop processor in Central Mindanao. Yes. Pero bakit sa dinami-dami ng fruits, pineapple yung kanilang napili? Actually po, nag-umpisa po ako sa banana chips. That's the bongolan, organically grown. Yun po ang first kong product, not the pineapple. But then, maraming pineapple plantation po sa amin, though it's the company, mayroon din namang mga private grower na naisipan ko rin po naman na i-process to add on a value ng mga pineapple. Ganun po yun. Kasi gusto ko rin magkaroon pa ng ibang pagkakakitaan at para add-on po doon sa product kong na-develop na banana bungolan. Partner, di ba kanina nabanggit nung una nating panauhin yung trend towards organic farming, And I know that Ma'am Motril, kayo po ay an advocate of organic farming? Yes po. Opo. Paano po, how did you do away with chemical fertilizers and pesticides? Yeah. Actually po, bilang isang magsasaka siyentista, na document na po yung ating technology, yung ating indigenous technology on banana production as organic. And inunti-unti ko lang po, una po 1 hectare ang dinevelop ko. At mayroon po akong vermiculture, yung vermicast lang ay nilalagay ko sa mga puno ng aking mga halaman. Yeah. And mag-go organic na po tayo so that we will live happy and healthy and longer. And be sexy, not sickly raw. Sa isa naming naging speaker na si Mr. De La Piña, sabi niya, go organic tayo. So when we grow old, we become sexy, not sickly. Ganun po. Correct. So dapat po tayong mag-go organic na po. Kahit na paunti-unti lang po natin i-convert yung ating sakahan into organic. Tama yon. At good luck po sa inyo, Mr. Victoria Motril, ha? Sana lumago pang lalo ang inyong negosyo. Maraming pong salamat. Thank you very much and have a nice weekend po. Okay, thank you. At sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin, maganda itong magaganap na ito, Franchise Asia Philippines 2014, di ba, Director Telma? Yes, abangan po ninyo. Di lamang po. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Meron pa tayong 8 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Alright, Director Thelma. Yes, on July 16 ay meron tayong aabangan na isang napakalaking event at ito ang Franchise Asia Philippines 2014. At nasa linya ng ating komunikasyon ngayon ang overall chairman ng Franchise Asia Philippines 2014, walang iba kundi si Dr. Alan Escalano. Mag-iimbita po sana ako itong sa biggest franchise 4-in-1 franchise event natin sa SMX Convention on July 16 to 20. Yes. Sa July 16 to 17 po will be our conference natin at open to the public po from July 18 to 20 sa convention. Meron po tayo dito around 300 to 400 booths at marami po tayong foreign brands din dito na sumali
para makita po ng mga kababayan natin, no, na marami na ho kasing gustong pumunta dito sa Pilipinas at maglagay ng kanya-kanyang brand. Opo. So, bukod po doon, marami pong mga seminars na matututunan ng kapwa ng mga negosyante na gustong mag-franchise at mga mga estudyante o kaya mga empleyado na gusto naman mag-franchise din ng iba-iba pong brand ngayon. So, matututunan po nila kung paano nila yung kanilang company ay maging franchise. Opo. At maari din sila na makahanap ng franchise na negosyo. Correct. Opo. So, two ways po yon. At yung po naman na medyo mas malalaking kapital, na merong kapital, marami pong mga foreign brands din. Baka gusto po nilang ipasok from abroad at ilagay ho natin dito sa Pilipinas naman, sa Manila, no? Why would you advise entrepreneur to get into franchising? Ano po yung kabutihan nito? Kasi sinasabi nila, naku, ang mahal-mahal ng royalty niyan, sa kanila lang napupunta lahat, nakita ninyo, etc. Hindi naman po. Ang kagandahan ho kasi sa franchising, subok na po yung sistema. Usually ho, ang mga nagfa-franchise, no, under Philippine Franchise Association, mga subok na pong brands at kilala na. At meron na po silang system na more or less, we would say that 80%, no, 70 to 80% po ng sistema nila ay gumagana na. Kapag po kasi nag-umpisa tayong magnegosyo, nagta-trial and error pa po tayo eh. Correct. Opo. So in effect, yun ang binabayaran mo, yung karanasan nila, yung kanilang kitchen testing and all that. Correct. Opo. At the same time po, aside from the assurance, no, it's not making 70 to 80% chances of being successful. Yung ongoing concerns pa po, yung improvement, innovation, yan po yung inaasikaso rin ho ng isang franchisor na kadalasan pag yung umpisang maliit pong negosyo, minsan nawawala, hindi na gagawa o hindi natutugunan para ma-sustain po yung negosyo. That's right. Ang franchising, Director Telma. Baka ikaw may hinahanap kang negosyo na gusto mong i-franchise. Oo nga, isang growing industry talaga yung franchising at doon sa mga gustong mag-invest dito, mga magkano kaya yung dapat o kailangan sa puhunan? Yung marami pong kategorya, no? Meron hong below 300,000, meron hong below 500,000, meron hong 1 million and below, up to about mga 5 million. Yan ho yung pangkaraniwan. Ngayon, yung pong mga talagang malalaki na sobrang kilala na, it can go up to 20 million pesos po ang investment. That's Pero right. sa experience po namin, magkano na po ngayon ang franchise ng Jollibee nga? alam ko po nasa 20 million above na po. O yan, partner. Kita mo, 20 million already. And magkano lang ho sila nag-umpisa noon? Ako, dati po siguro, baka years ago, baka ho nasa mga 1 million or 2 million lang po. Oo nga eh. Lumaki na lang, ano. Oo, yun din ho ang kagandahan ng pagsikat na yung brand. Kumikita rin kayo dahil yung investment nyo kapag upstart lang. Pag over the years, pwedeng tumaas din ho yung value ng franchise just in case na you want to sell your franchise later on. But what should one watch out for when buying a franchise? Siyempre, yung iba nadadala sa bola. Opo. Kailangan po magre-research din kayo on your own. Ang best research po is kausapin po nyo yung mga dati nang nag-franchise. So, let's say yung isang kumpanya mo, meron po na siyang 10 franchises. You can do your own research, kausapin po ninyo on your own, tanungin nyo kung kamusta ho yung franchisor in relation to the franchisee. At kung successful at kung masaya din po siya dun sa franchisor. Okay, so that's something to watch out for. On July 16 and 17 will be the International Franchise Conference. And 18 to 20 will be the one open to the public po. Open to the public po yon. Yung first day lang po, mainly mga business or trade partners. Yes. And then Saturday and Sunday, yung 19 and 20 po, will be open to the public.
Okay. What about the conference? Is that open to the public? It's not open to the may fees po yan eh. Okay. May fees po yan, but right now we have about less than 1,000 delegates now at napakadami po nating international speakers sa conference. So sulit na sulit po yung pag-attend nyo doon. Okay, and for sa plenary session po one day on the 16th. And then on the 17th, marami pong breakout sessions. Marami pong speaker doon. Makakapili ko yun the whole day kung anong topic ang gusto ninyo. Okay. Thank you very much, Dr. Alan Escalano. Okay. Maraming pong salamat din at bigyan niyo kami ng panahon dito sa invitation namin. Alright. Salamat po. Good luck. Maraming salamat. At paalam na tayo, Director Thelma. Ay, nawala na si partner. Nagpaalam na kagad. Sige. At maraming salamat sa lahat po ng aming mga nakatuwang. Sa ngalan ni Director Thelma Dumpit Murillo, ako si Tess Ramirez. Hanggang sa susunod na edisyon po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Bye. Thank you for listening.